Hello mga kumarites, magre-rearrange nga po kami dito sa baba kahit wala pa nga po yung parcel ko. At dahil nasa to receive na nga po siya, kaya sabi ko nga kay Jowa ay linisan na namin dito at bawasan na nga namin ng kalat. Para pag dumating nga po ay kaunti na lang yung tatanggalin namin. Tatanggalin na nga po namin yung lamesa dyan at saka yung mga laruan nga po sa ilalim ng upuan. Tatanggalin nga rin po yung Cleopatra na upuan dyan pero ihuhuli na nga lang po namin ng pagtanggal. Para meron pa nga po kaming maupuan habang wala pa nga po yung aming inaantay na parcel. Tinanggal ko na nga po muna yung mga nakalagay dito sa salamin para mailipat na nga po sa taas. O di ba sa excited ko nga kumarites kahit to receive pa nga lang po iyon ay paghahandaan ko na siya ng lagayan. Para pag dumating nga po ay hindi na ganoon kakalat dito. At dahil hindi nga po ako sanay magtali ng buhok, kaya ayan gumamit na naman nga po ako ng sombrero. May nakita nga po akong timbangan at nagtry nga po muna akong magtimbang. Kaya sabi ko nga ay hindi na lang po ulit ako magtitimbang. Minsan din talaga ay hindi rin nakakatuwang magtimbang kumarites. Kita ko nga po doon kung gaano na nga po ako kabigat. Isa naman na ma-stress nga ako sa timbang ko kaya naman inuumpisan ko na nga lang maglinis sa ilalim ng upuan. Pinalis at tinanggal ko na nga po yung mga laruan nila sa ilalim. At dahil mga Lego nga po ito kaya tinitingnan ko talaga isa-isa. Sama-sama ko na nga po lahat ng laruan nila doon sa taas. Diba pagkatapos ko nga po dito maglinis, panigurado yung kalat naman ay nasa taas. Pero syempre hindi naman nga po ako papayag na hindi maging maayos sa taas. Pero uunahin ko nga lang po dito dahil excited na nga po ako doon sa parcel na parating na. Hindi pa nga po dumadating ay nai-imagine ko na nga po kung ano ang gagawin ko dito. Pinabuhat at pinapalipat ko na nga po sa taas yung lamesa namin dito sa baba. Sa tingin nyo kumarites, nahuhulaan nyo ba yung parating ko ng order? Kinansel ko na nga po yung unang kong order dahil isang buwan na nga po iyon ay hindi pa nga po siya nasi-ship. Chinat ko na nga yung seller kung bakit hindi pa na-deliver. Ang sabi niya nga po ay follow up niya na lang. So after 2 days nga po ay wala pa siyang sinasabi kaya kusa ko na nga pong kinansel. Kaya naman nung 21 nga kumarites ay nag-order na nga po ako ng bago. Isang araw pa nga lang po ay nasa Sook 4 na nga po siya. O di ba parang aabutin na lang siya ng 2 araw at pa-deliver na sa akin. Itong mga kalat nga po dito sa gilid ng kantunan namin ay mga plastic at saka mga bubble wrap nga po iyan. At yung mga bag na sira na at pwede na nga rin pong itapon. Natamad nga po akong kalkalin ito dahil wala pa nga po akong time. Pero dahil excited nga po ako sa bago kong parcel kaya naman ganado akong maglinis. Kaya yung mga kinakatamaran ko nga pong gawin ay gagawin ko na ngayon. Gabi na nga rin po ito pero hindi pa nga rin po ako napapagod. Partida at nag-cleaners pa nga po ako sa room ng bunso ko kumarites. Pero para magkaroon nga po dito ng space kaya tinatanggal ko na nga po yung mga hindi na kailangan. Kaya nga po yung nakalagay dito sa likod nga po ng aming pinto. Kaya naman nilagay ko na nga po sa plastic lahat at itatapon na nga po iyon. Pati nga po yung pa-box dito na nakalagay. Ang next ko nga pong gagawin ay yung tinanggal ko nga pong drawer doon sa aming tindahan. Sisiksik ko na nga po siya dito sa likod ng aming lagayan ng tubig. Space pa kasi dyan at gusto ko rin talaga gawing itong coffee corner. Kaya naman winalisan ko na nga po para maipwesto na. Buhat ko na nga po kay Jowa para mailagay niya na. At lipat lang talaga lahat ng gamit namin kumarites, sayang kasi kung itatapon mo. Tanggal ko na nga po yung screw dyan sa likod ng aming drawer para nga po magdikit sila. Tan kasi ng basahan at basura yan dyan. Wala pa nga po akong trash can. Naayos ko na nga po kay Jowa kung ano nga po magiging pwesto niya. At dahil hindi ko nga po nagustuhan yung ganyang pwesto at masikip nga po kaya naman inayos ko ulit. Kaya inakyat ko nga po siya doon sa pinaka-tiles. O diba at mas maganda na nga po tingnan. Gusto ko nga pong ilagay iyan dyan dahil marami nga po siyang drawer. Pero hindi ko pa nga po iyan nalilinisan. Kuha ko na nga po yung pinaka-pwesto niya ay lilinisan ko na muna. Bago ko nga po ibalik yung mga nakalagay dyan. At babalutan ko nga rin po yung ibabaw ng wallpaper. Kasi hindi na nga po maganda tingnan yung pagkaputi niya at meron na nga rin pong mga gasgas. Pero yung pinakaloob nga niyaan ay hindi ko muna lilinisan. Anong oras na nga po ito kumarites? Pinalik ko na nga rin po yung rice cooker doon sa kanyang lagayan. Nababa ko na nga rin po kay Jowa yung mga basahan na gagamitin ko dito sa kusina na nilabhan ko nga po kahapon. Ikitan ko nga muna ng wallpaper kumarites yung ibabaw bago ko nga po ilagay yung mga gamit dito. Balik na nga rin no Jowa yung tubig dyan na nakalagay para nga po hindi na nakakalat. Buti na lang talaga at meron pa nga po kaming wallpaper na tira. Ito nga po yung wallpaper na ginamit namin doon sa cabinet na kulay pink. Na ginawa na nga rin po namin kulay puti. Mahirap din talaga magdikit ng wallpaper na hindi nga po masyadong gusot-gusot. Pero syempre gusto natin maglapat ng wallpaper na hindi magusot kumarites. Jowa naman nga po dyan ay naglilinis na ng paligid. Wawalis na nga po siya at niligpit na nga po yung tirang kalat. Nung nailapat ko na nga po ng sakto yung wallpaper ay ginupit ko naman nga po yung pinakagilid niya. Pero yung mga drawer nga po nito kumarites ay hindi ko pa nalilinis. Dahin ko nga lang munang ayusin yung pinakangkita talaga sa kanya. Tapos ko nga pong dikitan ng wallpaper ay ni-arrange ko na nga po dito yung mga kailangang ilagay. Ayan at meron na nga pong
space dito kumarites. Di na nga mag-aalala na pag dumaan ay mahuhulog at masasagi nga po yung mga nakalagay dito. Nung naiayos ko na nga po siya, ang next ko nga pong pupunasan ay doon banda sa TV. Pero hindi pa nga po ito yung pinaka-final. Punas nga muna ako dito sa harap ng TV kumarites dahil napansin ko nga po masyado ng maalikabok. Ganito po talaga pag kulay puti nga po yung mga gamit natin sa bahay. Walang katapusang pagpupunas para nga po maganda lagi tingnan. Katapos ko nga po dito ay magwawalis na nga po muna ako sa kusina. Lalagay nga lang po ako ng plastic doon sa ating basurahan. Balik ko na nga rin po yung basahan na tinanggal ko dito kahapon dahil natuyo na nga rin po iyon. Pero bago ko nga po ibalik kumarites ay nagwalis na muna ako para matanggal nga po yung mga alikabok dito. Kala nga lang po sana yung bala kong linisan pero ito na nga po at napalinis na nga rin po ako dito sa kusina. At ito nga rin po talaga ako pag nauumpisahan na yung sipag ko kumarites. Saan ko na nga rin po diretso yung aking mga hugasan dahil ubos na nga po yung ating panghugas na liquid kaya magsasali na muna ako. Sulit naman talaga yung ating dishwashing liquid kumarites at matagal-tagal ko na nga rin po itong ginagamit. Kung nga po ako maghugas ay nagpunas-punas na nga muna ako sa ating tiles. Alam nyo naman na bago nga po ako maghugas ay naglilinis na muna ako ng lababo. Pagkatapos ko nga po maglinis ay tsaka nga po ako mag-uumpisang maghugas. Ako nga lang po yung kawali para hindi na nga po siya magasgas. Sensitive po kasi talaga yung mga non-stick na lutuan kumarites. Bago nga po ako maghugas ng mga plato ay hugasan ko nga muna yung dish drainer. At dahil napansin ko nga nakaplastic pa yung mga binili kong sibuyas kaya naman nilagay ko na nga muna sila sa kanyang lagayan. Ito na nga rin po yung mga kamatis dahil may nakita na nga rin po akong nabubulok na. Tanggal ko na nga po muna yung okay pa. Kasan ko na nga muna yung kamatis. Saka lang po ako mag-umpisang maghugas. Ganito talaga pag may naantay kang parcel ay sisipagin kang bigla. Lalo na nga pag nakalagay na siyang to receive. Ano pa kung nakalagay na kumarites na parcel is out for deliver? Sigurado kung bawat silip nga po ng mga rider ay mapapatingin talaga ako sa labas. Ito at malapit na nga rin po ako matapos kumarites char. Ang dami ko pa nga po talagang gagawin. Pero wala nga akong no choice dahil inumpisahan ko na ito. Wala din naman ibang gagawa nito kumarites dahil busy nga rin po yung tatlo na maglaro sa labas. Dahil yung papa nga po nila ay ginawaan sila ng saranggola. Pero para mas maganda nga po tingnan ay linisin ko na nga rin po itong aming lababo. Dahil malinis na nga rin po yung sala, pangit naman kung may maiwan pang hugasin. Wala na nga rin po akong choice at saka kayo kumarites dahil ito at naumpisahan ko na. Fast forward na nga po yung ginawa ko para hindi na nga po kayo maboring. At dahil umabot na nga rin po kayo dito kaya naman panoorin nyo na hanggang dulo. Diba at nakatapos na nga rin po ako sa pagsasabon kaya naman magbabanlaw na lang ako. Madalas nga pong nanonood sa akin paniguradong memorize na nga rin po itong aking bahay. Dahil sinasabi ko nga sa inyo kumarites na napakaliit lang talaga nitong aming bahay. Isang ikot-ikot mo lang ay makikita mo na nga yung kusina, sala at tindahan. Pagkatapos ko nga pong maghugas dito kumarites, nalinis ko na nga rin po yung lababo ay next ko nga pong gagawin ay magsalin muna ng mantika at toyo. Kahit medyo mahal nga po itong aking lagayan ay sulit naman. Ang linggo ko na nga po itong ginagamit pero wala pa nga po akong nakikitang insekto sa loob ng bote. Dahil kahit hindi mo yan intindihin sa pagsara, automatic na nga po iyang nagsasara. Lalo na nga po pagdating sa suka, madalas talaga ako nakakakita dyan ng insekto. Kaya nakailang beses na rin po talaga ako magtapo ng suka. Para makumpleto nga po yung aking coffee corner kumarites, kumuha na nga rin po ako ng mga kape doon sa aking tindahan. Putulin ko nga lang din po ito at iaayos ko nga po ito dito sa aking coffee corner. Dami-dami na nga rin po ako nakikitang mga canister para dito sa aking coffee corner. Nagpipigil nga po ako sa sarili ko na hindi ko nga muna i-check out iyon. Dahil baka mayari ang ating budget. Syempre, para magmukha naman siyang coffee corner, kailangan natin lagyan ng mga iba't ibang kape iyan. Lagay na nga rin po ako dyan ng Energin at saka yung mga gatas na tinitimpla nga po ng mga bata. Ang Energy naman kumarites, ako talaga yung madalas na umiinom nito. Jowa naman nga po ay stick na kape. Gamit ko na nga rin po dito yung binili kong organizer doon sa DIY. Dalawa nga po ito kumarites pero yung isa ay ginagamit ko nga po doon sa aming munting tindahan. Maglalagay nga lang din po ako dito ng salabat dahil masarap din ito minsan lalo na nga po pag mayroon tayong ubo. O di ba pang mahirap lang na DIY coffee corner ito kumarites. Gumamit nga lang po ako ng Nescafe stick. Pero at least matatawag ko na nga po itong coffee corner dahil may makikita ka na ngang kape. Kaya na nga rin po dito magtimpla dahil meron na nga po siyang space. Katapos ko nga pong gupit-gupitin yung mga kapeng kinuha ko sa tindahan, i-rearrange ko na naman nga po dito. Siyempre kailangan natin hanapan ng magandang lagayan iyan. Nagpalit ko nga lang po sila ng pwesto ng basong nakalagay dito kumarites para mas maganda nga pong tingnan. O diba spacious o English yarn, maluwag char. Ting ikot-ikot lang talaga ang kailangan natin para makuha nga natin yung kailangan nating ayos. Ayos na magugustuhan natin. O diba hindi lang ako nakapaglinis ng bahay kumarites, nakagawa pa ako ng DIY coffee corner namin. Ayan at maganda na nga po yung kalagayan ng lagayan dyan na galing sa tindahan. Aba yung mga i-refill na nga lang po ang kulang dyan. Siyempre at ipapakita ko na nga sa inyo ang after kumarites. Ito na nga po yung bunga ng aking paglilinis.
At pagre-rearrange dito sa aming kusina na diretso sala na nga rin po ito. Tapos instant tindahan na rin. Sana pagkagising ko kinabukasan ay ganito pa rin ito kaayos. Nga po ng aming kusina ay yung CR na. Yung sala naman namin kumarites ay umaliwalas at lumawak dahil nawala na nga po yung lamesa. Habang ako nga po ay naglilinis, nagpapatugtog nga rin po kami para naman mas maganda kumilos. Abangan nyo nga kumarites kung ano nga po yung parcel na inaantay ko. Isa nga rin po yan sa naipundar ko dahil sa pagpo-post ko nga po ng video dito sa Facebook. Paunti-unti ko nga nabibili yung mga gusto naming gamit dahil sa pagtsatsaga ko nga pong mag-content. At isa nga rin po kayo sa mga dahilan kaya ko nga po iyon nabili. Abay kung wala nga kayo at hindi nyo ako sinusuportahan, hindi ko rin talaga iyon makakamit. Syempre isa kayo sa mga dahilan kaya ko nga po iyon nabili. Yung pagko-content ko nga ko marites at pagtitindahan ay pinagpe-pray ko talaga iyan. Sana nga po ay gabayan ako sa bawat content na ipopost ko sa aking Facebook. Maliit at hindi nga po ako sikat na content creator ko marites, pero ito at nagsisipag at nagtsatsaga pa rin akong gumawa ng content dahil nai-enjoy ko nga po yung aking ginagawa. Tutuwa din talaga ako sa mga comment na nababasa ko kumarites. Kahit pa ulit-ulit na nga po yung mga content na ginagawa ko ay nanonood pa rin kayo. Di lang talaga ako makakapag-reply sa inyong mga comment dahil hindi nga po lahat pwedeng replyan. Limit nga lang po si Lolo M kung ilan nga po yung pwede mong replyan. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.